Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Para sa Radyo Pilipinas, alas 2:05 sa hapon. Mga labing ulihing nga hitabo, hibaluon, mga hangkat at tubangon, mga bagay nga importante, aton ginahalungan, aton ginabantayan. Ululupod kita sa Bantay Banwa, Bantay Banwa. Ang programa nga magatulong sa inyo sang labing ulihing nga balita, mga panubyan o kampanya para sa kayuhan sang tanan. Ikaw, ako, kita, Bantay Banwa. Mayong hapon Western Visayas, mayong hapon syudad kag probinsya sang Iloilo. Welcome sa pagpangalagad sang programa Bantay Banwa. Thank God it's Friday, Agosto 22, tuig 2025. Programa nga magadulong sa inyo sa labing uli nga balita, mga panugyan kag kampanya para sa kayuhan sang tanan. Inyang inyo alagad kag Anchorman Joseph Paul Noblesa Tarosa. Ululupod kita subong hapon diri sa Radyo Pilipinas Iloilo. Thank God it's Friday. Nami gini ang Friday sang mga nag-holiday kahapon kag mga nag-file sang leave subong nga Biyernes. Ang ilan nga bakasyon sa mga nag-file sang leave ya today, tub-tub pa niya Agosto 25. Holiday mga daan sa August 25. Siling na lang kita nga sana all. Huwag sa problema, no? Padayon kita nga mag-aalagad sa inyo dari sa Radyo Pilipinas Iloilo. Sa mga balita nga patpato naton ba? May bagyo naman na nagsulod sa Philippine Area of Responsibility tungan nga labuton ng Office of Civil Defense sa ilang mga pagpanghanda. Ari na naman kita no sa tiyempo sa tingululan. Kag we hope nga mangin alertong tanan. Labi na sa mga lugar nga masami ginabaha. Masami na landslide. Para nga makalikaw kita nga masamaran kung mapatay sa sini nga mga insidente. Kung nga labuton ang Office of Civil Defense. Samtang sa ibang paginaton nga balita, ang Philippine Drug Enforcement Agency minikibagong ilang regional director dira. Previous to nilang director, wag ito yung tilaw nga nagpa-interview. May mga ginapatigayon sila nga Greyhound operation. Samtang ang Police Regional Office 6 kapin 5 milyones. Unsang una, ito nga sa milyon, 100,000 worth sang shabu nga makumpiska na kuna subong ya kada adlaw. Isa lang ni kadlaw 24 oras na ni nga operasyon, halos 5 milyon nga balor sang illegal nga droga nga nakumpiska. So isa-isahon ta ina karon no. Ang ining mga nadakpan sang Police Regional Office 6. Samtang mga gabi na naghiwat sa isa ka solemn ceremony, ang Iloilo City Government kag Panay NPKI Incorporated o kung PNKI
para dumdumon ang Japanese War Dead Memorial sa Iloilo Sunburst Park. Kuwanta ang detalye sa nagkaroon sa report ni Hope Torrechante. Samtang mga kabyanan, ang Dr. Catalino Gallego Nava Medical Center sa probinsya ng Guimaras, isa ka pampublikong ospital, padayon sa gihapon sa pag-upgrade. Kung nadumduman nyo sa naglikat, ginabuksan nila ang pila ka dialysis machines. May CT scan sila, no? Dugang ng mga pasilidad. Subong naman ang direksyon sa Dr. Catalino Gallego Nava Medical Center. Amo ang pagpahamtang sa blood bank. Kumain sa ilang pag-upgrade, nila isa ka level 2 medical center. Mag-operate, may ang ospital no, sa karon may isa ka blood station. Kundi may kang tanan sa inadusong development. May pila ka mga representantes ng TIA Medical Supply Incorporated. Kay Governor Lucille Nava sa Kapitolyo Provincial, may mga gin% ng mga nagkalain-lain ng medical equipment na mahimo makabulig sa plano ng pag-upgrade. Onse minutos magkaligat sa takna ang alas 2 sa hapon. Sa nasiling din nato naghiwat sa isa ka solemn ceremony ang Iloilo City Government kag panay ni PKI Incorporated ug PNKI para dumdumon ang Japanese War Dead Memorial sa Iloilo Sunburst Park. Detalye sang balita sa report ni Hope Torrechante. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Hope, mayong hapon. Mayong hapon po, naghiwat sang isa ka solemn ceremony. You're right, no? Ang Iloilo City Government, kaupod ang panay ni PKI Incorporated o kon PNKI sini nga Biyernes, August 22. Iniagod dumdumon, no? Ang Japanese War Dead Memorial sa Iloilo Sunburst Park. Pinaagi sa kahiwatan, gindumdum ang mga soldado kag mga sibilyan nga napatay sadtong ikaduha nga inaway pangkalibutan diri sa Panay. Suno kay Iloilo City Mayor Raisa Treñas ang memorial nga nagatindog karon no dira sa Iloilo City Sunburst Park. Hindi lang isa ka tribute sa mga nadula or nadulaan sang kabuhi, kundi isa man ka pahanumdom sang resilience sa mga pungsod nga mas ginpili ang kahilwayan kag pagtamdanay sa baylo sa nga inaway. So nagtambong no sa event kaina ang Senator or Japanese Senator Ayaka Shiomura, miyembro no sang House of Councilors sang National Diet of Japan. Sa iya nangin mensahe ginpahayag man sang Japanese legislator nga bisan 80 years na no ang nakaligad, may epekto sa gihapon ang war o kung inaway sa mga war survivors. Dugang pa ni Shiomura, kung wala natabo ang inaway, posible nga ang mga kabataan nakapangabuhi no sa malipayon kaupod ang ilang nga mga ginikanan. Kay for context lang Paul no, may mga Japanese immigrants no nga nagpadulong diri sa Panay or sa pungsod Pilipinas kag sadtong World War II no, wala may mga descendants sila nakapangasawa or may mga kabataan nga mga Japanese Filipino apang nagbalik no sa pungsod Japan. So ang mga himata nila or mga relatives nila, mga pamilya nila ang nagkalabilin diri sa Iloilo or sa diin pa no nga bahin sa pungsod Pilipinas. So yari pa matiyanta no si Iloilo City Mayor Raisa Treñas. On behalf of the Iloilo City Government, I warmly welcome you all to the solemn commemoration of the restored Japanese War Dead Memorial here in the historic Sunburst Park, Iloilo City. Today's gathering carries profound meaning as we mark the 80th anniversary of the end of World War II.
They remember the immense sacrifices, the tragedies endured, and the lessons learned from one of the darkest chapters of human history. This memorial stands not only as a tribute to lives lost, but also as a reminder of the resilience of peoples and nations who choose reconciliation over bitterness and peace over conflict. Sunburst Park once a site that bore witness to the scars of war, now symbolizes hope, friendship, and unity. The restoration of this memorial reflects our shared commitment to honor the past while working hand in hand for a future built on mutual respect and understanding. So nabatian si Iloilo City Mayor Raisa Treñas. And para sa mga kauturan naton, no, especially mga pamatanon para mas maihibalo sa history, Yes. no. Ayugid. Kung madumduman, una ini nga ginpatindog ang memorial sang 1976 pinaagi sa effort sang Iloilo Association sa Tokyo kag Iloilo. Ang pagpatukod sa memorial natigayon pinaagi man sa bulig sang local second generation Japanese descendants. Kiti may pila na ka mga generations ining mga Japanese descendants and sa karon, no, kalabanan second, third and fourth generation. So sini nga 2025 na restore, no, ang memorial nga natuon man Paul, no, sa 80th anniversary sang end o kon katapusan sang World War II. So magluwas kay Senator Shiomura, dinapit man, no, si Anay Senate President Franklin Drilon kag Mr. Norihiro Inomata, ang Executive Director sang Philippine Nikki-Jin Legal Support Center. In Makita. fact, no, si Mr. Norihiro Inomata gipayag niya nga padayon ang efforts, no, sa pagbulig sa mga nabilin nga mga Japanese Filipino descendants ang ari pa karon, no, diri sa pungsod Pilipinas para maasikaso ang ilang citizenship, no, kag madalaman sa pungsod Japan. So nagtambong man ang duha ka centenarian nga World War II veteran and also ang mga Nikki-Jin families sa Iloilo o kung ining mga ginatawag nila nga mga descendants sa mga Japanese immigrants nga nagpadulong, no, sa pungsod Pilipinas antes o kung during the World War II, Paul. Makita nato, no, nga ang relasyon bala naton sa Japan humalin sa natabo ang World War II. Makita mo nga asa subong, no, 8 ka dekada, no, makita mo nga naga-reach out sila, nagatagit sila sa full support sa Pilipinas sa kuno naman ang kinahanglan ini bangod ban sang pilaman ka tuig, no, nga nangin halit nga nabili nila sang World War II. Yes, actually si Senator Ayaka Shiomura, Paul, no, ginpahayag niya nga sige-sige ang efforts, no, sang Japan and also ang iyaman nga efforts as a Japanese legislator para mabuligan, no, ang pungsod Pilipinas kag ang mga nabili, no, nga mga Japanese descendants diri sa pungsod Pilipinas kag pasalig niya nga hindi na pagpilion liwat, no, sang Japan or Japanese ang war, no, as a resort. And kaina gani na interview man nato, no, ang isa sa mga descendants, no, Filipino Japanese descendants. Okay. This is also part of healing between Filipino and Japanese during the war. Although mambal natin na okay na, but may mabatyagan pagyapon natin ang discrimination, no? May mga instances kaya po nila nakatabo. And then sa part sa mga second generation, yung mga Japanese blooded, gintinay nila ang ina nga identity. So gintinay nila nga kung pamangkuton sila, ginambal nila nga di ay Japanese blooded. Okay, because of discrimination between some Filipino and
sa mga, especially sa mga nagkalatabo sa nag-experience sa war. So, ginihin mo na ito nini, this is also part of healing sa nagkatulang na to countries. Kaya nakita mo na ito ng pag-support at pagbawi sa Japanese government sa Pilipinas. So today, ginamember natin ang end of World War II in the Philippines. And the Philippines. And hindi lang dito, hindi lang ini ang may celebration. We have also celebration in different parts of the country, like in Manila, in Davao, and Cebu, and in Negros. Pero ang Iloilo, this is the first time na nag-celebrate kami. May data ba tayo ng mga pinaalhan yung population sa mga native age families? Akon sa family, in Iloilo, ang mga na-reach out lang namon, pero there are some pagid nga coming. Ang mga nga, we keep on, panawagan sa radio sa mga pagid nga wala pagid ma-recognize, especially sa mga area na malayo sila, no? Sa mga bukid sila, sa mga islands sila. So ang mga there are more than mga 70 families, and then tamo na ang nabalikan na ang iba nga naka-acquire na sa nila citizenship. Thousands na sila sa Japan, and my family are all in Japan. But we're staying in Iloilo yung So ato no ang presidente sang association no sang Panay ni Pikay Incorporated, naka-base ina diri sa Iloilo or diri sa isla sang Panay. So kaangay sang presidente no sang PNKI ang ilang mga himata no ato na sa pungsod Japan kag na-embrace na no ang ining Japanese citizenship kay silingan niya may mga relatives or may mga descendants sa gihapon nga denounce nung ilang Japanese citizenship because ang natabo nga World War II. So that is why no sa karon ng efforts nagapadayon sa gihapon para matultol ang mga nabilin pa no nga mga Japanese descendants para nga kung ang ilang choice no to continue ang ilang Japanese citizenship, buligan sila no sang pungsod Japan. Kibala mo hope para sa dugang nga ihibalo sa aton nga mga kauturan before World War II may mga Japanese nga nag-migrate sa Philippines, especially sa area sang Davao. Kag ang tawag pa ini sadto nga Little Davao, mangun sang large Japanese community. Pero sang natabo ang World War II, nabutang ini sila sa alang-alang. Nabutang sila sa alang-alang kag ang sa karon inatinguan gid sang Japanese government nga makita manatumod ning mga may dugo nga hapon nga mga Pilipino. Yes. Kag suportahan. Yes, and also makita man naton Paul no even ang presence sang senator sang Japan diri sa Iloilo City nagapakita man no sang effort no sang pungsod Japan nga kumbaga for peace no and harmony ining ilang isa man sa mga mensahe no nga ila ginapabutsyag sa kadungan sang solemn ceremony. And by the way Paul no maliban sa kumbaga programa may replaying ceremony man kaina no dito sa may Japanese War Dead Memorial sa Iloilo Sunburst Park. So hopefully ang uliing tubo no mas may baluan gid ang ini nga kasaysayan kasi linggan even the Japanese no ginpayag nila nga hindi dapat pagkalimtan ang kasaysayan o kon history kay part ina sang istorya and part para nga maka-move forward. And syempre, healing man no as mentioned sang Japanese descendant diri sa Iloilo City. Ang second kag third generations madumduman sang aton nga mga tagpalamati nag-umpisa ini sa 1980s tubtob 1990s nga ang Japanese government nag-create ini sila sang pulisiya nga matagaan or maka-grant no sang special visa para sa mga Nikijin para magtrabaho sa Japan. So nag-umpisa ini sang 1980s
Kagti subong may mga kilala gani kita hope no nga nagatrabaho man dito kagti na na-enjoy nila nga mo ni nga privilege. Yes. So, kumbaga, hindi lang ang mga Filipino war veterans naton ang ginadumdum naton, but also ang mga soldiers, ang mga civilians nga nagkalamatay sa tong ikaduha nga inaway pang kalibutan. And very poignant man Paul no kay ang ini nga event nakadungan or kumbaga nag-coincide sa 80th anniversary sa katapusan no ang or last sa World War II. So dako man ini nga event no kag commemorate gid sang Iloilo City Government. Hope, madamo gid ka salamat. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Torrechante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Maraming salamat, Hope Torrechante, sa balita. Isang aton nga mga kauturan, mga kabataan dira, no? May makuha nga dugang ihibalo sa history man sang Pilipinas, most especially sa nagluntad ining World War II sa 1940s. Masubo din kay before World War II, kadamo na nga mga Japanese na nasiling na nato nag-migrate sa Philippines. Nagtrabaho ini sila kalabanan sa mga abaca plantations. Kagtang iba nagsettle na gidya diri sa Philippines. Kagti ang mga kabataan sa natabo ning World War II, children of mixed Japanese Filipino heritage. Gidya kumbaga hindi gidya nami ang pagtrato sa ila, gina-discriminate sila because their fathers were associated with the Japanese Imperial Army. Many Japanese fathers nagbalik sa Japan, iba nagkalamatay, ginbayaan nilang ilang mga Pinoy nga mga asawa kag kabataan. These children became recognized as Nikijin o people of Japanese descent. So amo na ang gamay nga pahibalo sa aton mga kabyan at ma-educate man sila, educate man kamo na ang Japanese government malinsang natapos ining World War II. Bugos, full support sila, naga-reach out gid sila sa mga naapektuhan sa sining World War II. Imagine pila na ka tuig, 80 years na. Malinsang ang ulihi gid nga adlaw sang World War II diri sa aton sa Philippines. And we hope na ni masulit ang tibalanta ang Japanese government wala gid gauntat sa paghatag sang ayuda or anuman dira no kay magaserbi ni nga kumbaga hindi na ni madula sa history. So ang ilang way man nga maka-reach out sa aton nagapayo sila sang pasaylo pinagi sa sining mga ginaobra nila may mga special visa man nga ginahatag no sa mga Nikijin diri sa aton sa Philippines. Kaya hindi lang ini gani sa Philippines para sa ibalo sa aton nga mga kabyanan, may ara man sa ibang nga lugar no sa Amerika, Estados Unidos, sa Brazil may ara man. Sa Brazil ang may pinakadako nga komunidad, gina-estimate may 2 million na may Japanese descent. Sa Peru, may dako man nga komunidad. United States, Canada, Mexico, Argentina, Bolivia, Paraguay. Sa Southeast Asia, Indonesia, Thailand, kag Malaysia. Kadamo gid no? Kadamo gid sang naapektuhan sa World War II. 28 minutos magaligid sa takda alas 2 sa hapon. Magatagla kita sa pila ka mga pahanumdom. Magabalik lang ang programa Bantay. Sa ASEAN, iisa ang laban pagdating sa kalusugan. Kaya't ang banta sa isa ay banta sa buong rehiyon. Ito ang diwa ng One Region, One Health. Alam niyo ba, noong kasagsagan ng pandemya, nagpadala ng tulong ang mga kapitbansa ng mga PPE, test kits at kaalaman. Dahil sa koordinadong aksyon ng rehiyon, mabilis at maayos itong naiparating sa mga nangangailangan. Nagkaroon ng online training, palitan ng datos at sabayang aksyon. Bawat bansa alam ang susunod na hakbang kahit magkakaiba ng hamon.
Nagkaisa rin ang mga scientists at health workers mula sa iba't ibang bansa. Nagtulungan sila sa pagbabahagi ng research, pagbuo ng solusyon at pagtuturo para mas mapabilis ang tugon. At hindi lang kalusugan ng tao ang mahalaga. Minsan, ang sakit ay nagmumula sa hayop o kapaligiran. Lahat naramdaman natin yung impact ng COVID sa ating day-to-day living. And sabi nga nila, if yung COVID may have come from bats na tumalon sa ibang species and then eventually sa humans. So nagkaroon tayo ng ganung klaseng awareness na ang biodiversity loss, pag nangalaga tayo ng kalikasan natin, can actually support our efforts to prevent in the long term yung mga zoonotic diseases or mga pandemic. Kaya mahalaga ang kabuuang pagtingin sa kalusugan ng tao, hayop at kalikasan o ang tinatawag na One Health. Isa itong pagtutulungang paraan para sabay-sabay mapangalagaan ang lahat ng ito, lalo na laban sa mga bagong sakit, resistensya sa gamot at epekto ng climate change. Dahil sa ASEAN, mas mabilis ang tulong, mas handa tayo at mas ligtas ang bawat isa sa riyon. One Region, One Health. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda. It's often part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder, whether you're lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or it's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Famously known as the lead female character in the epic 19th century narrative of Jose Rizal's Noli Me Tangere, ang Maria Clara ay isang traditional dress na ginagamit ng mga Filipina. Touch Me Not may not just be the title translation of Jose Rizal's book. Pwede rin yan ang sinasabi niya sa kanyang pananamit, since the dress covers almost all of her person. It surely does. Ang Maria Clara ay may apat na bahagi. The saya, which is a long dress, the tapis, which is a knee-long skirt, the camisa, which is a colorless camise, and the panuelo, which is a stiff scarf. Paano kaya na pinatigas yung scarves na di siya nabaluktot sa hangin? Sa pagplansya yan, gumagamit ata sila ng starch para nakatindig yung scarf all day long. And although the design of the Maria Clara has transformed through the years, in the 20th century, ang Maria Clara ay nag-evolve na to a terno. Terno, now that's what we mostly hear these days. That's the dress most, if not all, Miss Universe Philippines title holders wear during the nightgown segment in the global pageant. Good evening, my name is Dorothy of Penang, Manila. Philippines! Those butterfly sleeves are really a fashion statement the whole fashion world can't help mention and admire. Exactly. Pinapasikat nila yung humble pinya cloth natin, which is what most ternos are made of. And with the ever-changing times, mixed with silk and ibang materials na rin, giving the terno a modern twist na sumasama sa changing standards in fashion today. Although the Maria Clara style has changed through the years, yung imahe of the classic Maria Clara can still be seen in every terno produced. Ang trahedya naman, if you've read Noli Me Tangere, which I assume we all have had in high school, unless you were so zoned out. Maria Clara and Crisostomo Ibarra don't end up together, but that's for another kultura. It sure is. Now that's a quick look at kultura, because our culture is cool. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Hindi na lang sa sariling bayan na ipapamalas ang talento ng Pilipino. Dahil sa ASEAN, umaabot na sa iba't ibang panig ng riyon ang sining natin, kinikilala, pinapakinggan at hinahangaan.
Alam mo ba, mas marami na ang Filipino artist na nagpapakita ang kanilang obra sa buong Southeast Asia dahil sa ASEAN. I can't wait for ASEAN to create more programs that will encourage collaboration. I think what would be nice is meeting the past participants. ASEAN would be open to residencies, not just for artists, but also to writers, to art critics, to curators, to other cultural workers. Sa ASEAN Artist Residency Program, ilang Pilipino na ang napiling lumikha ng sining sa Jakarta, Indonesia at ang kanilang likha bahagi na ngayon ng permanent collection ng ASEAN Gallery. Mayroon ding Connect ASEAN, isang art exchange program na gumagamit ng online at on-site exhibits sa mga palabas sa Manila, Jakarta at Busan. Tampok ang mga likha ng Filipino artist sa harap ng libu-libong manonood. At nitong 2024, tampok rin ang galing ng mga Filipino graphic artist sa ASEAN Graphic Arts Exhibition sa Vietnam, kasama ang higit 150 likha mula sa buong ASEAN. Pero higit pa sa pagpapamalas ng husay sa sining ang layunin ng ASEAN. Sa pamamagitan nito, nabubuo ang palitan ng kultura at ideya sa pagitan ng mga artist mula sa iba't ibang bansa. Mula rito ay sumisibol ang koneksyon, pagkakaibigan, at mga obrang mas makabago, mas makulay, at mas makahulugan. Dahil sa ASEAN, ang sining ng Pilipino ay hindi na lang para sa lokal na eksena. Ngayon, may entabladong regional, mas malawak, mas makulay, at mas kinikilala. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Iba ang musikang Pilipino, or more popularly known as OPM. May OPM na makabago. May OPM na makaluma. Sandal mo sana. May OPM na rock. May OPM na rap. You know, last night, yo, it was the best. May OPM na mabagal. May OPM na mabilis. May OPM na Tagalog. May OPM na English. Bahagi ng ating kultura, noon, ngayon at magpakailanman. Anumang OPM ang hanap mo, isa lang ang masasabi ko. Yan ang Pinoy Kultura. Because our culture is cool. 37 minutos makalikan sa takna alas 2 sa hapon. Padayon kamo nagapamati diri sa gyapon sa programa Bantay Banwa. Magkaupo na to sa piyaka linya ang Regional Director ng Office of Civil Defense 6, si Director Raul Fernandez. Sir, welcome sa Radyo Pilipinas. Magandang hapon. Ay, magandang hapon po at sa mga nakikinig ng Radio Pilipinas. Sir, isa na namang bagyo ang pumasok sa Philippine Area of Responsibility, itong Bagyo Isang. Sir, sa part ng Office of Civil Defense Western Visayas, kamusta sir yung mga paghahanda ninyo? Yeah, sa ngayon, ongoing yung ating at the national level, na sumali tayo sa kanilang PEDRA nila, PDRA. So, based doon sa magiging resulta ng PEDRA na yon, magsasagawa rin tayo dito sa rehiyon. But as of now, ang ating region is hindi naman siya directly maapektuhan ng bagyong Isang. However, sa mga previous experience natin, doon kay Crising at Dante Cagimong, na dahil nga sa enhanced habagat, siya na nagdulot ng matinding ulan dito sa ating rehiyon. So yun ang paghahanda natin, yung pinalakas na habagat. Okay. Na-identify na natin, sir, itong mga lugar na kadalasang binabaha. Pati na, sir, yung mga lugar na kadalasang nila-landslide. Yeah. Mostly dito naman sa western part ng Panay, dito sa may Antique, ang talagang tinamaan nung nakaraang bagyo. At dito rin sa northern northern Akla, yung Aklan, and then yung southern southern Iloilo. So probably baka yun din yung tatamaan kung mapapalakas nga nito ang habagat dito sa ating region. Sir, yung mga food packs naman, kamusta yung coordination natin with
Department of Social Welfare and Development, yung mga family food packs natin, mga non-food items in case na may mga mag-evacuate ng mga residente, Director Fernandez? Yeah, we have enough na naman na supplies, no, sa natin, stocks dito, stock dito sa mga ng mga naka-preposition, no, na sa at dito sa DSWD at sa mga LGUs naman, no, required naman sila na meron silang mga nakahandang mga food packs. So we are naman confident na kaya nating tugunan, no, kung sakaling magkaroon ng mga evacuation, kayang tugunan yung pangangailangan ng ating mga IDPs. Pero sir, based sa inyong observation, malakas man or mahina yung bagyo, kamusta yung preparedness ng mga residente? We are prepared for that, kasi nga dito sa Tunay, nasanay na tayo sa mga ganyang klaseng mga ganyang sitwasyon. Mm-hmm. So I have complete confidence sa ating mga local government units, no, sa ating mga local DRRMOs, na kayang-kaya nilang tugunan yung ganitong klaseng paghahanda o ganitong klaseng mga sitwasyon. Kaya-kaya hong tugunan ito, kaya-kaya hong aksyonan ito, respondihan ang ating mga local DRRMOs. Sa pagpasok, sir, ng bagyong Isang, no, sa Philippine Area of Responsibility, ano yung instruction guidance ninyo, sir, sa mga local DRRM offices natin? Patuloy na maghanda, no, yung maging alerto, no, sa ating mga sa maaring idulot ito sa ating rehiyon, and most especially pagpapatuloy na magmamanman sa ating sa balita. So this is a good thing, no, dahil nga na fully established na natin yung kanilang mga operation centers. Okay. So sa pamamagitan nun, sila, no, nagkakaroon sila ng updated na advisories mula sa Pag-asa. So alam nila kung paano tutugunan yung mga paghahandang kanilang kailangan gawin. So ang patuloy namin is susunod tayo sa mga protocols, procedures, mga established procedures. Ayon na rin sa listo, no, yung DILG, meron naman tayong checklist doon, yung tinatawag natin manuals, no, yung listo. So nakalista na doon kung ano mga kailangan nilang gawin sa mga ganitong mga sitwasyon. Mm-hmm. Okay. Lastly, Director Fernandez, sir, ang inyong mensahe, panawagan sa publiko. Patuloy tayong maging alerto at muli panawagan natin na wag ko tayong makikipaglaro sa panahon, no? Wag nating panahon na titilan pa natin yung ating kaligtasan, no? Ang ating pong mga lokal na wala pa tayong magagawang kung hindi sila walang kooperasyon na makukuha mula sa pamayanan. So kahit ano pong gagawin paghahanda ng ating mga responders, mawawalang bisa ho yan kung hindi makikipag-cooperate yung ating mga pamayanan. Para po sa kaligtasan ng lahat, kooperasyon lang po at disiplina ang hinihingi po namin sa OCD. Okay. With this, maraming salamat, Director Raul Fernandez, ang Regional Director ng Office of Civil Defense, Western Visayas. Maraming salamat, Tol, at magandang hapon sa lahat. Pati ang mga kabiyanan, Director Raul Fernandez, Office of Civil Defense sa Western Visayas. Although hindi man direkta nga maapektuhan ng Western Visayas, pero ito'y palayo ng pagpanghanda sa Office of Civil Defense Western Visayas. May instruction naman si Director Fernandez sa mga local DRRM offices na dapat maging alerto, dapat maging obserbahan nila ang sitwasyon. Hindi sila mag-sosol abi, hindi nila pagrisgong ila kabuhi kasubing ang subong ang Iloilo Strait lagkong balod sa mga gusto dira magtabok pagimaras. Expect nyo ang dalagko nga balod. Ay na nga may ideya na kamo parang hindi kamo matingala balang karon magtabok kamo no dagko balod daw dalagko ang balod inabangod man sang weather disturbance madalas sa sining tropical bagyo nga si Isang. May low pressure pagid nga daan sa Mindanao. So munang ginabantayan.
44 minutos magaligid sa takna alas 2 sa hapon. Inatamyaw ta sang maayong hapon ang aton nga mga kauturan no nga nakatutok sa aton nga pagpangalagad. Si Dr. Pio Torrecampo, si Maninoy ni sa Miagao. Pero kabase na ni siya abroad. Inong isa ka mayan-ayad gida nga hapon sa imo. Si Jet Dabi, si Auntie Rita Esmaher watching from Japan. Bao na-mention tagit ina no parte sa history man sa World War II. Aton nga suki si Maria Clara. Pati kung may lapaw pa sa top fan. Akong nga mother no si Mama Aldea. Thank you gid sa paglantaw. Sa mga kauturan dira no nga nagalantaw, pwede nyo gid ma-share ang aton nga pagpangalagad para nga madamo pagid nga mga kauturan ta makakita. Madamo pagid ang malabutan sang aton nga pagpangalagad. Magatag lang kita sa pila ka mga pahanumdo, magabalik lang ang programa Bantay Banwa. Tradisyon, musika, sine, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. The experts say this, journalists write it, and we promote it. Sadyang malikhay ng Pinoy, yes? You hear that all the time. We merge dishes like sinigang na corned beef. We mash up songs for a laugh like Señorita by Shawn Mendes. I love the way you call me Señorita. Pintig ng puso ko'y para sa'yo. And Lumayo Ka Man Sa Akin by Rodel Naval. And there's the timeless practice of Pinoy parents naming their kids after their meshed names, like Jovelyn or Benjamin. Pero ang isa pang mahilig ko tingtingin ng Pinoy ay language. Mga salitang Tagalog na minerge or completely inimbento. Pauso. Street words or slang. Made-up words or familiar words with made-up meanings only a Filipino would know. Like praning, anyari, and some that have even made it to the Oxford English Dictionary. Like bongga, defined as flamboyant or excellent. Pahala na, balikbayan, high blood. Yep, they're in the Oxford English Dictionary. Look under Philippine English along with other Filipino coined words. The OED has an entire Philippine English piece on it. The first editions were plant or animal names like abaka and tamarao. Recent editions include kilig, pandesal, and traffic as an adjective, defined as marked by slow movement of vehicles or congested. Filipino lexicographer Danica Salazar says the Philippine-sourced editions legitimize Philippine English as a variety in its own right. The words that got in did so from observed use online in publications and through linguistic studies. It'll be interesting to see what other Filipinized words make it next. What about Keri or Marites? Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sine, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Kung musika lang ang pag-uusapan, halina't kilalanin natin si Ryan. He is one of 4 children of Alberto Austria Cayabyab and Celerina Benzon Pujante, an opera singer and professor. Hilig talaga niya ang musika. Sa katunayan, he was 4 years old when he took up piano lessons. Bachelor of Science in Business Administration is what he initially took until he was presented with a scholarship and hold learning in music. Bachelor of Music, major in composition degree. Ayan ang tinapos ni Ryan, kaya naman siya ay naging propesor ng Department of Composition and Music Theory. Mapagbiro talaga ang tadhana. Sa dami ng kanyang achievements, Mr. C and his family was about to take their chances abroad nang siya ay nabigyan ng pwesto bilang Executive and Artistic Director ng Foundation for the Performing Arts sa Pilipinas ng isang malaking korporasyon. And the rest, as they say, is ongoing. Kasi he still writes music, composes, and arranges. Alam niyo ba? In September 2019, siya ay naparangalan ng prestigious Ramon Magsaysay Award for his compositions and performances that have defined and inspired Filipino popular music across generations. Arranger, musician, composer,
conductor, artistic director, accompanist, and just about anything music related. That's our national artist, Ryan Cayabyab. Sariling atin ay ganda ng aming musika ay natutong umawi. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. It's a leap of faith, actually more like a three-step and a sway. Ito ay ang sayaw sa Obando, Bulacan. Sinasalihan ng mga babae at lalaki na humihiling ng anak o asawa sa tatlong pintakasing santo. The Three Saints, San Pascual Bailon, Santa Clara ng Assisi, and Nuestra Señora de Salambao. Wikipedia says it's a dance of vitality and abundance performed for 3 days from May 17th to the 19th, 1 day devoted to each saint. The festival starts off with a mass and later in the day, the dance procession is performed, where devotees sing the Santa Clara song and melody to the Blessed Virgin of Salambao, their Thanksgiving song. The festival could be traced to an ancient ritual called Kasilonawan, a celebration of the god Linga, a force of nature. When the Franciscan missionaries came, they introduced the three saints to replace the pagan gods. In WW2, the Church of Obando and much of the town was pretty much destroyed, including images of the three saints. The festival was banned because of its pagan roots. Religious processions were still held, but the dancing was not allowed. But in 1972, the new parish priest and the Cultural Commission of Obando brought the tradition back. Sayaw sa Obando has survived for centuries, holds up to this day. And yes, it was another victim of the COVID, but on hold just like other mass activities. But in May this year, thousands of devotees, mostly families and couples, came back to pray for children and performed a fertility dance in the streets of Obando. And just to be safe, with face masks on. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. 51 minutos makalikat sa takna alas 2 sa hapon padayon kamo nagapamati diri sa Japon sa programa Bantay Banwa. Nagpatigayon sa Greyhound Operations kag random drug testing ang Philippine Drug Enforcement Agency kaupod ang Bureau of Jail Management and Penology. So naglain-lain nga prasuhan sa Western Visayas in patigayunan sa operasyon sa PDEA ang Iloilo District Jail male kag female dormitory sa Putotan, Iloilo City District Jail female dormitory, Rojas City Jail male kag female dormitory sa Mambusaw District Jail kag ang Capiz Rehabilitation Center sa Rojas City. Sa bulig sang PDEA, check ang mga facilities kung may kontrabando. Pag may ginpatigayon man na drug testing sa mga persons deprived of liberty kag BGMP personnel. Sa Capiz Rehabilitation Center na kupisga ang pila ka mga paraphernalia gaya ang isang lighter, improvised pipes, gunting kag plastic sachets. Wala naman sang nakita nga kontrabando sa ibang pasilidad kag negatibo ang resulta sa drug test sa mga PDLs kag BGMP personnel. Ang ginpatigayon nga Greyhound Operations kabahin sa kampanya sa PDEA kag BGMP para masiguro nga drug cleared ang mga facilities sa Western Visayas. 53 minutos makalikat sa takna alas 2 sa hapon. Ang iban pagit ng mga balita patpato na to sa masunod nga edisyon sa programa Bantay Banwa. Pinapasalamatan tang aton mga kaupdanan sa technical side. Mr. Rochelle Jones Otahero sa studio sa transmitter. Mr. John Magallanes. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Paul Noblesa, Tarosa, Radio Pilipinas, Radio Public. Inyo na ba ito ang mga labing o hindi nga kasayura? Bulag, ublag, tugtog sa masunod aton nga pagpulugdanay sa Bantay Banwa. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radio Pilipinas, Radio Publico. Radio Pilipinas. Radio
Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang inyong tulay sa himpapawid ng